Kinagabihan, habang taimtim na nagtitipon sina Padre Marcos, Mang Waldo, at ang mga kalalakihan sa lumang kwarto ng kumbento, isang nakakakilabot na sigaw ang biglang bumasag sa katahimikan. Nagkatinginan ang lahat, ramdam ang kaba sa kanilang mga mata. Sa isang iglap ay mabilis na kumilos si Mang Waldo, nasanay sa mga ganitong pangyayari. Walang alinlangang tumayo ito at hinanda ang kanyang mga gamit at itinaas ang kanyang kamay na may hawak na itak at sagradong anting-anting. Tanda ng kanyang kahandaan na protektahan ng bayan mula sa paparating na panganib. Tumakbo silang lahat palabas at nakita ang ilang kalalakihan mula sa bayan na takot at nanginginig. Nilapitan sila ng isang binatilyong nagngangalang Andres. Hinihingal ito at halata ang pagkabahala sa kanyang muka. Padre, dumating na sila. Ang mga tagasunod ni Petra. Halos hindi na makahingang tura ng binata. Puno ng pangamba ang kanyang mga mata at hindi niya ito maitago sa kanila. Bahagyang nanginig si Padre Marcos pero pinilit niyang manatiling kalmado. Sa bawat sandali ay tila ba lalong bumibigat ang presensya sa paligid. Nasaan sila? Tanong niya. Pilit itinatago ang kabang unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Alam kasi niyang hindi niya maaaring ipakita ang takot sa mga kabataan. Kailangan nilang manatiling matatag, lalo na sa mga oras na ito. Papunta sila dito sa simbahan. Sagot ni Andres. Ang boses niya ay may bahid ng pangamba. May dala silang mga sandata. At ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Nag-aalab na tila hindi na magpapapigil. Humigpit ang hawak ni Mang Waldo sa kanyang itak at anting-anting. Padre, hindi tayo ginawa para magkubli sa likod ng mga pader ng simbahan. Sa harapan ng altar na ito, dito natin sila sasalubungin hanggang sa huling hininga. Hindi na nag-atubili si Mang Waldo. Kinuha niya ang kanyang agimat, ang anting-anting ng kidlat at ilang gamit na nakabalot sa sinaunang pulang tela. Kinuha naman ng mga kabataan ang ilang peraso ng matutulis na kawayan galing sa bakod ng kanilang simbahan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Matatag at mabagsik ni tungturan habang tinitingnan ang mga kabataan sa mata. Ngayong araw tayo ay magtulungan upang masuplong ang kasamaan. Isang sigaw ang narinig nila mula sa unahan at doon nakita nila ang mga tagasunod ni Petra. Nangunguna sa kanila si Magda, ang pinuno ng mga tagasunod. Isang matandang babaeng kilala sa kanyang mga kakaibang orasyon at mahiwagang ritual. Hindi nagpatumpik-tumpik si Mang Waldo. Mabilis niyang dinukot ang agimat mula sa kanyang supot at marahang binulungan ng dasal. Sa bawat salitang kanyang binigkas, ang bato'y tila nababalot ng enerhiya na dumaloy sa kanyang mga ugat at nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas. Handa na, Mang Waldo! Sigaw ng mga kabataan. Kahit nanginginig, ay buo ng kanilang desisyon sapagkat wala na silang oras para umatras pa. Nang makalapit ang unang grupo ng mga tagasunod ni Petra, ay binigkas ni Mang Waldo ang isang malakas na orasyon. Ang hangin ay lumakas
at sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, ang katawan niya ay napuno ng kakaibang liksi at lakas. Mabilis nakarating si Mang Waldo sa harapan ng apat na nagmamadaling sumugod. At sa isang mabilis na pag-ikot, pinagsusuntok at sinipa niya ang mga ito. Sa bawat suntok at sipa ay para bang may kakaibang puwersa galing sa kanyang anting-anting, at sa bawat pag-atake, ang kalaban ay napapaurong. Dumadaing sa sakit ng suntok ng albularyo. Isang kalaban ang tinamaan ng malakas sa dibdib. Napaatras ito at bumangga sa pader. Habang ang isa naman ay mabilis na inihagis ni Mang Waldo sa ere, at ang dalawa ay tumilapon ito sa malayo. Matapos makatanggap ng isang malakas na sipa. Pagbagsak nito sa lupa, hindi na ito kumilos at nawala ng malay. Napaatras ang iba pang tagasunod ni Petra. Ang ilan ay nagsitakbuhan, takot na takot sa nakita nilang lakas ni Mang Waldo. Ngunit si Magda ay nakatayo pa rin sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata nito ay naglalagablab sa galit na nakatingin kay Mang Waldo. "Hindi mo kami matatalo! Matanda ka!" Sigaw ni Magda. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hamon. Ang mga mata niya ay parang nagliliyab na sa galit. Ngunit hindi natakot si Mang Waldo. Matatag siyang tumayo at kita sa kanyang mga mata ang tapang at pananampalataya. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa bayan, at hindi nyo kami maaangkin kailanman. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, naramdaman ng bawat isa ang bigat ng kanyang dedikasyon. Ramdam ni Mang Waldo ang enerhiya ng kanyang anting-anting na patuloy na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Hinagisa ni Magda ng kakaibang pulbos ang kanyang mga tauhan, at tila nagkaroon ang mga ito ng kakaibang lakas. Ngunit muling humugot si Mang Waldo mula sa kanyang supot. Naglabas ng mga langis at mga sagradong gamit na inorasyon na ng panalangin. Kasabay ng pagdarasal ni Padre Marcos at ng mga kabataan, ginamit nila ang kanilang mga nalalaman. Mabilis na umikot si Mang Waldo at inihagi sa hangin ang pulbos na may halong bawang at asin sa paligid na naglabas ng kakaibang amoy. Dahil dito, nahirapang huminga ang mga alagad ni Magda at nanghihina ang karamihan sa kanila. Pagkatapos nun, ay dito nila nakitang unti-unting nagbago ang mga itsura ng kalaban. Ang iba ay naging malaking aso at may matutulis na mga pangil. Dito nila napagtanto na ang kanilang mga kalaban ay hindi normal na tao, kundi mga nilalang na aswang. Ang hangin na may kakaibang amoy na nagpagulo sa mga tagasunod ni Petra. Sa isang iglap, napatigil ang mga ito at ang ilan ay napaluhod sa lupa. Hawak-hawak ang kanilang mga ulo dahil sa sakit. Sa isang mabilis na galaw, inatake ni Mang Waldo ang pinakamalapit na aswang na umilag at mabilis na sumunggab. Sa bilis ng mga pangyayari, inabot ng kuko ng aswang ang balikat ni Mang Waldo. Ngunit naiwas-iwas niya ang itak at tinamaan ng kamay ng halimaw. Sumirit ang itim na dugo mula sa sugat ng aswang na nagpatili sa sakit. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Padre Marcos at binuhusan ng banal na tubig ang aswang.
Pumula ang balat ng halimaw at nagsimula itong nagsisigaw dahil sa sakit, habang tila nasusunog sa bawat pagpatak ng banal na tubig. Sa ngalan ng Diyos, ikaw ay aking pinapalayas. Sigaw ni Padre Marcos habang patuloy na binubuhusan ang aswang. Samantala, ang ibang aswang ay sumugod kay Padre Marcos. Ngunit mabilis na umaksyon si Mang Waldo. Itinapon niya ang itak at ito'y bumaon sa katawan ng halimaw. Napahinto ito, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Agad na kinuha ni Mang Waldo ang matulis na kawayan ng kasamahan at ginamit itong panaksak sa dibdib ng aswang. Nang mapilitang umatras ang halimaw, mabilis na inihagis ni Padre Marcos ang isa pang bote ng banal na tubig sa aswang, na agad na tumalsik sa katawan nito at unti-unting nasusunog. Humarap si Mang Waldo sa iba pang aswang na ngayoy nag-aalab ang mga mata at naglalaway. Bago pa man ito makalapit sa kanya, ay biglang humakbang si Mang Waldo at mabilis na sinuntok ang halimaw sa panga. Sapat upang ito'y mapaatras. Sumugod pabalik ang aswang, ngunit si Mang Waldo ay mabilis na umilag at binigyan ito ng malakas na sipa sa sikmura. Dahilan para ang aswang ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Hindi pa nakatayo ang halimaw nang lumapit si Padre Marcos. Tumakbo siya at siniko ang aswang sa leeg. Sinundan ito ng kaliwat kanang mga suntok. Napasigaw ang aswang, ngunit bago pa man ito makaporma, isang mabilis na sipa mula kay Mang Waldo ang tumapos dito, na ikinaliyad ng halimaw hanggang bumagsak ng walang buhay sa lupa. Dahil sa pangyayari, ang ibang mga aswang ay nagsitakbuhan. Pero nanatili pa rin si Magda, pilit na bumubuo ng sariling orasyon upang talunin si Mang Waldo. Lumapit siya sa albularyo, hawak ang mga anting-anting sa kanyang kamay. Akala mo ba'y matatalo mo ako sa mga orasyon mo? Naninindak na wika ni Magda. Ngunit sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Mang Waldo ang pinakamalaking bato mula sa kanyang supot, kasabay sa pagbigkas ng isang malakas na panalangin. Ibinato niya ito kay Magda. Dahil sa angkin niyang bilis at lakas, tumama ang bato sa gitna ng noo ni Magda. Nagpakawala ito ng malakas na sigaw. Dahil sa labis na sakit, bumaon kasi ito sa kanyang noo. Napaatras si Magda habang iniinda ang labis na sakit sa kanyang noo. Nakaramdam si Magda ng labis na galit kay Mang Waldo. Nangisihan siya ng albularyo. Sinubukan niyang muli na gamitin ang mga orasyon na nalalaman, ngunit hindi na ito gumagana. Nilingon niya ang kanyang mga tauhan at kaagad itong nadismaya at natakot nang makitang marami ang namatay at nasugatan ng mga aswang. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Maya-maya ay mabilis na umatake si Mang Waldo. Habang tumatakbo ay kinuha niya ang nakatagong punyal sa kanyang tagiliran at sinugod nito si Magda. Pinunterian niya ang leeg nito, ngunit nakailag ang babae, kaya daplis lang sa muka ang inabot nito. Ang iyong mga orasyon ay hindi magtatagumpay laban sa liwanag ng Diyos at ng kalikasan, Magda. Sigaw ni Mang Waldo. Sinubukan muli ni Magda ang isa pang orasyon. Ngunit naramdaman niyang
Para bang may puwersang pumipigil sa kanya. Hindi rin ito nagustuhan ang sinasambit sa panalangin ng mga kabataan na pinanguluhan ni Padre Marcos dahil sa kanilang mga dasal. Kaya nawalan at humina ang bisa ng kanyang mga orasyon na galing sa kaliwa. Pero mas lalo pa itong nagalit dahil sa naramdaman niyang sakit sa kanyang noo. Naghanda ng isang plano si Magda. Ginamit niya ang kanyang lahat ng nalalaman upang makabuo ng isang malakas na orasyon. Dahil sa panghihina ay hindi niya makontrol ang orasyon, kaya bumalik ito sa kanya at siya ang labis na natamaan. Kinuha ni Mang Waldo ang matulis na kawayan na bitbit ni Andres. Pinahira niya ito ng banal na langis na hinaluan ng mga sangkap pangontra sa aswang. Bago pa man makatayo ang matandang babae, ay inihagis ni Mang Waldo ang matulis na kawayan sa dibdib ni Magda. Dahil sa impact at lakas ng paghagis, ay bumaon ito sa dibdib at tumagos sa likod ng matandang babae. Nang bumagsak si Magda sa lupa, ang lahat ng puwersa ng kadiliman ay nawala ng lakas. Nilapitan nila Padre Marcos at binuhusan nila ang katawan ng mga aswang ng banal na langis at unti-unti itong nasusunog. Ang katawan naman ni Magda ay hindi na halos makilala dahil sa mga sugat nito sa katawan. Pinagtulungan ng mga kabataang ipunin ang mga bangkay ng aswang sa bandang likod na bahagi ng simbahan. At pagkatapos ay binuhusan nila ito ng gasolina at tuluyang sinunog kasama ang katawan ni Magda upang wala nang maghahasik ng lagim sa kanilang bayan. Mang Waldo, maraming salamat sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka hindi namin matalo ang mga alagad ng mangkukulam. Tinapik ni Padre Marcos ang albularyo at matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. Ano ka ba, Padre? Wala lang yun. Tayong lahat ang tumugis sa mga kampo ng kasamaan. Kung hindi dahil sa tulong nyo, ay hindi tayo magtatagumpay laban sa kanila. Mabuti pa'y tulungan mo akong gamutin ang mga ilang kabataan na nasugatan. Bago bumalik sa loob ng simbahan, ay sinigurado muna nilang naging abo na ang mga aswang bago nila ito iniwan. Kita sa muka ng mga kabataan at ni Padre Marcos ang labis na pagod. Ngunit sa kabilang banda ay masaya sila sapagkat wala na ang nilalang na nanananahan sa kanilang bayan. Simula ng araw na iyon ay muling tumahimik ang bayan. Wala nang napabalitang nabiktima ng mga masasamang espiritu at aswang. Wala na rin silang nabalita ang kinulam at namamatay ng walang dahilan. Muling naging masigla ang bayan dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Ipinagpatuloy din ni Padre Marcos ang kanyang misyon bilang tagapagpalayas ng mga masasamang espiritu o demonyo. Samantala, si Mang Waldo ay bumalik sa kanyang kubo at doon ipinagpatuloy ang kanyang mga gawain.